kursong in-demand hindi lamang sa Pinas kundi sa ibang bansa. Solusyon para mapunan ang kakulangan sa trabaho. Scholarships para sa mga technical at vocational courses na maghahatid ng madaliang trabaho para sa mga may hirap nating kababayan. Yan po ang ating tatalakayin ngayong gabi kasama ang Director General ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na si Secretary Joel Villanueva. Join us in our discussion by sending your comments, feedback, and questions in our Facebook page and Twitter account. Ako po si Aika Robredo at ito ang Gov at Work. Stay tuned, magbabalik po kami. Hindi trabaho ang kulang. Ang kulang ay mga graduates na swak sa trabaho. Dito naman swak ang TESDA. Ang TESDA ay kolehiyo ng trabaho. Bawat training, bawat kurso, maraming trabahong naghihintay. Magagandang trabaho, trabaho sa aircraft maintenance, welding, call centers, IT at kahit pagkabarista. Ako mismo, graduate nito. Trabaho, garantisado. Training, trabaho, TESDA. Tatlong termino niyang kinatawan ang Citizens Battle Against Corruption o CBAC Party List mula 12th, 13th at 14th Congress. Nagtapos sa University of Santo Tomas noong 1996 with a degree in Economics at taong 1998 naman nang magtapos ng kanyang graduate studies in Business Administration sa Harvard University. Taong 2010, matapos umupo bilang Director General ng TESDA, pinarangalan siya bilang Most Outstanding Alumni for Government Service ng UST. Noong nakaraang taon naman ay ginawaran ng Lalawigan ng Bulacan ng highest citation as a successful bona fide Bulakenyo sa pamamagitan ng Gawad Dangal ng Lipi for Public Service. At sa kasalukuyang taon ay binigyang parangal ng Polytechnic University of the Philippines ng Doctor of Humanities Honoris Causa sa kanyang epektibong pagtataguyod sa kapakanan ng mamamayang Pilipino bilang dating mambabatas at ama ng TESDA. Isang proud specialista na nagtapos ng Food and Beverage Services course at ngayon ay isang certified barista. Mga kababayan, si Secretary Joel Villanueva. Welcome back po sa Gov at Work. Makakasama natin sa ating hot seat ngayong gabi si TESDA Secretary Joel Villanueva. Sec, magandang gabi po. Hi Gio, hi Kai, and good evening to all of you. Sa inyo pong lahat, magandang gabi. Alam po natin na yung layunin ng TESDA ay makapagbigay ng pangmalawakang trabaho para sa mga Pilipino. Ano po yung pinaka-strategy nyo para ma-attain ito? Well, una sa lahat, Aika, gusto kong ibalita sa ating mga kababayan nung umupo po si Pangulong Noynoy Aquino, ang talagang instructions niya is magkaroon ng relevant, sensible training program ang ating ahensya to make sure na yung mga graduates natin will not only finish the course, but yung end goal natin is ito yung talagang pangangailangan ng industriya at meron silang pupuntahan pagkatapos gumraduate. So yun po yung pinag-focusan natin. Ang ginawa ho natin, we made a lot of partnership agreements with the different industries. One, we asked them, ano ba talaga yung mga skills requirement na kailangan ninyo at hinahanap ninyo? Two, ano bang po pwede natin gawin dun sa existing training regulations natin? Meron bang kailangang i-modify? Meron bang kailangang isarado? Meron bang kailangan i-create na bago na wala pa tayo at kailangang tugunan? So ito ho yung pinag-focusan natin at ang naging resulta nga po niyan at nakakatuwa po at buong pusong pinagmamalaki po namin sa TESDA at maging ang Pangulong Noynoy binanggit niya ng State of the Nation address at all-time high po yung employment rate natin, 62.4%, na ibig sabihin ito na ho yung pinakamataas na attain ng ating ahensya. Yung mga graduates natin, hindi lang gumagraduate, nakakahanap sila ng trabaho dahil in demand yung mga courses at maayos yung kanilang training program na nakuha, tumaas yung level ng kanilang kaalaman at kasanayan at ito yung hinahanap ng industriya kaya ngayon nakakapagtrabaho po sila ng matiwasay. Okay, congratulations sir. Sir, ano kasi malamang yung tanong nila is ano yung siguro pinaka-latest na
malaking project ng TESDA or your major project siguro for 2013? Well, siguro, everywhere I go, parang ang laging tinatanong nila sa akin, paano ba ako maging scholar? Kasi siguro yung pagiging scholars ng TESDA, no? Every year po may inaalat ang gospel ng PESFA na tinatawag, yung pong private education, scholarship financial assistance. At ito po yung naglalayong bigyan ng yung poorest of the poor. If your family na earning 120,000 pesos a year or less, pasok ka ho dito. Meron pong allowance din yan, binibigay ng ating pamahalaan. At ito ho ay primarily focus on education. 15 years of age, pataas yung requirement. At nakaalat po dyan, 200 million a year. But itong mas sikat yung Training for Work Scholarship Program, and as the name dictates, Training for Work, so you have to be at least 18 years of age when you finish the program so that you can start working at employable ka. So ito naman ho, for the past 2-3 years, 700 million pesos po ang nakaalat dyan. But dun sa mga successes na nakaraan ng TESDA, dinoble po ni Pangulong Noynoy this coming year yan. It's 1.4 billion. At we're excited to implement it dahil recently ho, mas mataas yung employment rate. No? Yung binanggit ko kanina, 2.4% is for the entire sector. But in our scholarship programs, like for instance, yung sa BPO sector, 70.9% na nakakakuha ng trabaho. Doon sa semiconductor or electronic sector, 85% ang nakakakuha ng trabaho. So, ito yung pinagpo-focusan natin talaga at we wanted to make sure na every peso, every cent counts, na hindi nasasayang yung pondo ng pamahalaan, nagkakaroon ng trabaho yung ating mga kababayan. So, Sec, ano po yung range ng mga kurso na pwedeng kunin sa TESDA sa ngayon? At siguro since 2010 po, ilan na po yung mga nag-graduate mula sa TESDA? Well, dun sa graduates natin, no, every year we produce about all-time high lahat ng mga records natin. Yun ng NTSDP natin, yung National Technical Education Skills Development Plan. Dahil dun sa mga support na binibigay ni Pangulong Noynoy, halos na-attain na natin yung for the next 4 or 5 years. So, nag-a-adjust tayo ngayon. No? Just recently, yung graduates natin, about 1.2 million graduates. Ang enrollees, about 1.4, 1.5 million. Doon naman po sa mga courses na binabanggit po ninyo, napaka-importante po kasi na yung courses natin, whether we go to college or college institution or tech-book institution, lagi ko po sinishare yung sa TESDA, may choice ka. Kasi may choice ka, if you don't want to go to college, pwede kang mag-TESDA at maraming mga trabaho naghihintay sa'yo. Because even if you look at the job portals, whether you go with JobsDB, JobStreet, PhilJobs.net, there's so many jobs available. And in fact, yung applicants kulang pa to fill in all the jobs. But the problem is yung mismatch. Kung mahina or kukonti yung iyong kaalaman at kasanayan para sa isang particular job available, then you won't be able to get it. At dito ho pumapasok yung TESDA. Gusto namin ibigay yung tamang kaalaman at kasanayan, training na tama, akma at yung right attitude, pati dun sa particular discipline na yun, makuha nila nang makapagtrabaho po sila. Ang mga sikat na sikat ho ngayon, yung tinatawag na in-demand courses o yung ang ating pong Department of Labor, kasama po ang NEDA, guess nyo nung minsan si Sec Balisacan, tandang-tanda ko po yun. May mga in-identify pong sectors, no? Like yung BPO sector, yung IT BPM, nandyan din po yung agri-fishery, nandyan po yung construction, tourism, at itong semiconductor. Napaka-booming po nitong mga sector na ito. At again, in the BPO sector, you have finishing courses on call center, you have animation, you have web design, programming, games development, etc. Sa tourism, nandyan po yung pagiging barista. Ako isang certified TESDA barista. Nabanggit na rin nung isang araw ni Pangulong Noynoy sa kanyang speech yan. At I'm a proud TESDA specialista rin. I wanted to walk my talk, and at the same time, if I get stuck with my job, I have a fallback position. But you know, kidding aside, napakarami yung available jobs. No? Even in the POEA alone, no? Yung welding, for instance, about 17,000-18,000 jobs are available. For abroad pa lang po ito, hindi pa kasama yung domestic. Dun sa food and beverage alone, whether you're a barista, bartender, about 30,000 jobs are available. So, ito ho yung mga courses na masasabi nating in at kung ano man yung kukunin ninyong kurso, yun ang lagi namin pinapayo.
make sure na may outcome, merong pupuntahan kayo, yun yung course na pinupuntahan ninyo, yung track ng inyong career, merong may mangyayari ho sa inyo. Alam mo, ang ganda nung sinabi ni Sec Aika na nakita natin na kapag yung mga tinutugunan ng TESDA ay mga trabaho na mayroon at kailangan dito sa Yes. Pilipinas. Pero sir, may malaking notion na lagi na sinasabi, lagi kinukompare ang TESDA sa college track o sa tertiary education. Bakit TESDA bakit okay sa TESDA? Alam mo, Gio, yan yung isa sa pinakamalaking challenge na kinaharap namin. At siguro matagal ng panahon na kinakaharap ng buong technical education and skills development sector. Yung bubang maling pananaw na may stigma pag ikaw ay hindi diploma holder, ikaw ay second-class citizen. Eh, paano nyo sasabihin or mamatahin yung mga TESDA specialista? For example, si Ray Caceres na isang automotive technician, nasa Perth, Australia po siya ngayon. Ilang taon lang po siyang gumraduate sa TESDA. Siya po'y kumikita ng 225,000 pesos a month bilang isang automotive mechanic. May mga welders po tayo. Si Jonard Antonio, isang mangyan mula sa Mindoro, nagtatrabaho sa Middle East. 20,000 a month nagpapadala siya sa Mangyan community. Another 20,000 a month sa kanyang pamilya. I don't even know how much he's making. Siguro it's about time na matanggal yung stigma na hindi totoo na pag ikaw ay TechVoc graduate ay second class ka, no? Or hindi ka magiging successful in life. Ako mismo ay mag-graduate of postgraduate course in Harvard, ay mag-graduate of bachelor's course in UST, pero I still managed to finish itong food and beverage servicing NC3. And I know for a fact that if I wanted a career as a barista, there are jobs available for me right now. Sir, Dami na palang success stories. oo nga eh. Actually, gusto kong i-highlight yung sinabi niyo, sir, na maraming nagtapos sa TESDA sa ibang bansa nagtrabaho. Parang marami silang success story. Totoo po. At kahit ho dito, no, dito sa ating bansa, marami po. So, sir, yung general feedback natin, kasi tingin ko, medyo agaw pansin nyo na parang yung mga nag-a-apply, consider nila mag-aral sa labas. So, yung general feedback po, sir, ng mga kababayan natin na eventually nagtrabaho sa labas after TESDA is okay naman. Ay, okay na okay po. No? In fact, there was one lounge in Abu Dhabi na binalita po sa akin na parang 95% ng nagtapatakbo nung lounge doon ay mga TESDA specialista or TESDA certified graduates. And again, I wanted to emphasize na it's not our policy naman na papuntahin sila sa abroad, no? But they can stay here. For example, the BPO sector, they are looking at this industry to becoming a $25 billion industry in the next 2 to 3 years. Baka i-exceed nila yung mga remittances na pinapadala sa atin. And they don't need to leave the country. They can stay here. Yung pong mga tinatawag na health information officers o mas famous yung medical transcriptionists. Sila ho ay nandito lang sa bahay nila minsan, ginagawa yung trabaho, kumikita sila. They don't need to be separated from their family. So, maganda hong mga opportunities yung nakikita natin dito sa TechVoc sector. Sir, pasukin din natin ngayon na nasa K-12 system of education na po tayo. At sinasabi po nila, yung NC1 at NC2 ay makukuha na po sa high school pa lamang. Ano po yung role ng TESDA dito at kung paano pa mapapalaganap into NC3? Ayo, napakaganda niyan, Gio. Aika, gusto kong balita sa inyo na ang ating Pangulong Noynoy sa kasaysayan ng ating bansa, ang tanging Pangulo na talagang tumutok sa harmonization ng ating curriculums from all levels. Ang TESDA kasi ay part of the education sector kasama ng CHED at DepEd. Napirmahan na ho ng Pangulo last year yung pong tinatawag na Philippine Qualifications Framework. Nagsisimula na ho kaming mag-meet dyan at ano ba yung goal nito. For example, kung ikaw ay graduate ng mekaniko sa TESDA, nagtayo ka ng sarili mong talyer, at after some time, after 10 years, you wanted to be an engineer, you can go to any engineering school at doon masusukat yung kaalaman at kasanayan mo na pwedeng sabihin sa credits mo or yung credit transfers na tinatawag, baka 2 years na lang ang ipapalagi mo or 3 years, pwede ka nang maging engineer. Yung housekeeping, ganun din. Kung gusto niyang maging manager ng isang hotel, pwede na siyang masusukat na po yun. No? But ang point is, napaka-importante maintindihan ng kababayan natin itong ginagawa ng ating pamahalaan. It's gonna take a long while, but at least we started doing it. Yung Philippine Qualifications Framework, we will be at par with other education sectors all over the world or even in this region. Na pag pumunta ka sa ibang bansa, third year college ka na, pwedeng sukatin yung
experience mo at napag-aralan dito at pwedeng i-credit sa ibang bansa. But you were asking kanina, yung sa K-12, part po yan kasi ng Philippine Qualifications Framework, yung napakalaki, no? Yung K-12 is a, if not the biggest breakthrough right now ng Philippine education system dahil yung mga high school students natin will not only get diploma in high school, but they will also get a certification of TESDA, which is now being required, if not all, most of the international employers. Dahil na rin po, pagmamalaki ko rin po, itong TESDA is the first education sector na ISO certified. Kinikilala po yan sa ibang bansa. I'll give you a good example. Yung Monarch, for instance, yung Caterpillar, nag-hire sila ng mga heavy equipment operators. Itong mga heavy equipment operators, dapat merong 5-year experience. But because of the ISO certification of TESDA, kahit walang 5 years experience, tinatanggap na po nila. So ito ho yung kagandahan nito, and this is a great breakthrough on the part of the education system ng ating bansa, itong K-12. At tayo naman po ang magbibigay ng TechVoc training, yung curriculum po ng TESDA, yun po mismo yung gagamitin sa basic education. Kaya pag graduate nila ng high school, meron na silang diploma ng high school at meron na din, i-assess din sila ng TESDA. Pag na-certify sila ng TESDA, they don't need to go to college. They can work right away, and then after some time, if they wanted to go back to college and finish their bachelor's degree, they can do so. Okay, enough. Pero sir, isang track yun na makakuha ng TESDA degree. Paano po sir kung gusto mo maging scholar ng TESDA? Ano po yung qualifications at paano po mag-apply dito? Well, ang application naman ho, no, all over the country, meron tayong provincial offices, regional offices, may mga centers ho tayo. Again, may website din ho natin, nandyan, no? It depends ho kung anong kurso yung gusto nyong kuhanin. Like for instance, if you wanted to be a web developer, for instance, hindi naman ho po pwede na wala kang background anything in computer. Baka masayang yung salapi ng gobyerno natin. We're very specific, we're very strict about it, no? Yung salapi ng bayan, kailangan gastusin ng tama. Yan ang laging paalala ng ating Pangulong Noynoy. So, meron tayong ginagawang profiling. Wala naman hong bumabagsak doon. Doon sa profiling, pag pumunta ko kayo sa TESDA, susukatin lang po yung inyong kaalaman at kasanayan, nasaan kayo ngayon, and then we will be able to suggest, no, anong track yung po pwede nyong puntahan. Ito din yung mga courses na in demand na po pwede nyong pasukan. Sir, ito po, may nababalitaan kasi And again, libre po ito. Libre po itong scholarship program. Oh, scholarship nga. Sir, may nababalitaan din kami na magkakaroon daw ng parang reward system sa mga technical vocational institutions na maganda yung performance. Ay, alam nyo, ginawa na po natin yan when we came in. Like for instance, yung Mindanao TVET Association sa buong Mindanao po, sa napaka-organized po niyan. Kahapon, kausap ko naman yung TEBSAPhil, yung buong Pilipinas, no? Yung mga schools na, like for instance, in Mindanao, I was in Cagayan de Oro, nag-graduation kami. Ang binibigay namin, hindi lang yung national certificate ng TESDA, pati passport. Kasi during the time na nag-aaral sila, may mga kontrata na sila for abroad, no? And yung mga ganong schools na pumupunan at tumutulong sa ating pamahalaan na magkaroon ng trabaho, maka-create ng jobs dito sa ating bansa, binibigyan natin ng incentives. So, sila yung binibigyan natin ng incentives like yung voucher, scholarship vouchers na tinatawag para mas marami pa yung maging scholars dahil yung mga scholars nila mas malaki yung chance na na-hire. At natutuwa po tayo dito dahil buong buo po, makailan lamang last week, if I'm not mistaken, si Pangulong Noynoy Aquino went to our second TechVoc Congress. At tuwan-tuwa nga po si Pangulong Noynoy at sinabi po niya na bakit ganun? Parang for so long, ngayon lang, dati kasi parang kanya-kanyang republika yung buong sektor, no? But ngayon, nag-uusap na at higit sa lahat, iisa yung direction toward a more progressive nation in the TechVoc sector. No, okay, yung approach na napaka-comprehensive, hindi lamang scholarship lang, pero yung cost of living, yung mga requirements, kasama na rin sa package na binibigay ng TESDA. O, simula pa lang to ha, huwag po kayong aalis. Welcome back po sa Gov at Work. Andito pa rin kami with Secretary Zoel Villanueva.
Sir, simulan natin yung usapang Yolanda. Siguro bago Yes. kami magtanong ng TESDA-related responsibilities, kumustahin namin yung mga tao niyo sa Tacloban ngayon? Well, una po sa lahat, nakikiramay din ho kami sa lahat ng mga kababayan natin na apektado ho dyan sa lugar na yan. As we speak ho, meron po tayong yung TESDA Center natin, yung regional office natin sa Abukay, Tacloban. Ginawa na po nating coordinating center. Papatuloy na rin po tayo ng mga nasalanta ng bagyo, mga wala pa ring shelter up to this time. Nagpapakain din po tayo doon. And of course, yung priority din natin, yung mga government employees na walang masilungan, walang makainan, doon po yung TESDA Center sa Abukay, ginagamit po natin. But siguro yung more than anything, yung ginagawa ho ng TESDA sa mga ganitong pagkakataon, hindi ho kami doon sa clearing and rescue operation, pero doon po tayo sa rebuilding, doon po tayo pumapasok. Sa mga nakaraang pong problema natin, like for instance, itong Typhoon Pablo, itong nangyari sa Zamboanga, itong earthquake dito sa Bohol, ang ginagawa po natin ngayon ay iba-iba but more of a community-based training program. At dito nga po sa Bohol, ilo-launch na po natin yung Steer Bohol. It's a skills training for emergency employment in the recovery of Bohol. Ilo-launch na po ito next week at initially meron tayong 40 houses na i-build sa 8 munisipyo. So doon po yon scattered around 8 municipalities. Bibigyan sila ng training kung paano gumawa ng bahay, mga bunk houses, may mga equipment, may mga toolkits, at pagkatapos ho nun, pag gumraduate na sila, may kaalaman at kasanayan na sila, ibibigay na rin po yung toolkits sa kanila. So may sarili na silang bahay, natuto na sila, and then they can be a channel of blessings to their neighborhood. Pwede na rin silang kumita, pwede na sila yung gumawa ng bahay ng mga kapitbahay po nila. Nabubuo yung aspeto ng bayanihan dito. Sek, paano po sa area ng Zamboanga? Sa Zamboanga po, kagaya rin po noon, nung nabanggit natin, nagtuturo ng carpentry, masonry, electrical installation maintenance. Sa Zamboanga, meron po tayong ginawa like yung pong food processing, meron pong yung paggawa ng beads, iba-iba po na pwede nilang matutunan and at the same time pagkakitaan. Ang DSWD tumutulong din po sa atin, ang DTI. So concerted efforts naman po ito. Kagaya po yung ginagawa sa Bohol, talagang lahat po ay nagtutulong-tulong yung resources ng ating pamahalaan. And then like yung sa Typhoon Pablo, ang habitat kasama din po ng TESDA. May partnership din po sa atin para matulungan po yung ating mga kababayan. Kasi yung importante na binibigyan mo sila ng pag-asa na makapagsimula muli. Yes, yung tumayo sa sarili nilang paa muli, yun talagang napakahirap eh. Tuwing nagkakausap nga kami nila Sec Dinky, parang sabi namin, more than anything, ang kailangan ho namin yung perspective nila. So yung sa debriefing, etc. And minsan tumutulong ho kami, like yung sa Zamboanga, habang nagkakaroon ng debriefing, nandun ho, may libreng gupit, may libreng masahe, may libreng... Kasama pala yun sa kung ano man yung pwede namin may tulong, yung just to show na we are more than willing to walk extra mile para makatulong sa ating mga kababayan. Sir, yung ngayon, yung Typhoon Yolanda ngayon sa Leyte at Samar. Kasi ako, sir, personally, hindi ko alam kung saan ako magsisimula sa pag-aayos at pagbabangon muli. So, mula sa perspective ng TESDA, paano niyo po sisimulan dun sa areas na yun? Well, ngayon po, ina-assess ho namin kung ano yung lugar, ano yung mga pupwedeng gawin. Right now, yung isa sa major na nakikita namin talaga ay food. Kung meron kang ibebentang food o yun yung pagkakakitaan mo, livelihood, whether ibebenta mo or sarili kang magbe-benefit, maganda yun, no? Like yung food processing, again, yung agriculture, some agricultural courses, mga short-term courses na pupwedeng ipatupad doon sa mga sa community. Kasi itong ating mga kababayan, when you talk about agricultural sector na programa that involves itong training programs, parang instead of going to schools, hindi talaga pupunta sa school eh. So kailangan dalhin mo dun sa mismong bukid, sa mismong lugar ng mga karagatan o yung pinangingisdaan nila. And then you do what you can do. We can also augment, for instance, yung mga fisher folks natin, binibigyan natin sila ng training on refrigerator and air conditioning. So
So that pagka nasira yung kanilang daladalang pampalamig doon sa laot, hindi na nila dadalhin doon sa malayong lugar para ipagawa, sila na mismo yung gagawa. May mga experiences na ho kami na ilang lugar na tinulungan ho namin na mag-train na, kunyari ho yung small engine repair. Pagkatapos ho nung after some time na siya isang tricycle driver, sa dami ng kliyente niya, hindi na niya nilalabas yung tricycle niya, siya na yung gumagawa. May extra income na, no? Iba na yung maglalabas, extra income niya na yun, tapos siya meron siyang sariling shop na siya yung gumagawa ng mga nasisirang makina ng kanyang kapitbahay, ng kanyang komunidad. Sir, ano po yung naging challenges niyo in rebuilding itong mga areas na talagang naapektuhan? Well, ang pinaka talaga challenging part is to break that perspective na wala nang pag-asa or wala na akong magagawa. No? That's the most challenging part. Kasi pag nakita namin, sa experience naman natin, yung mga Pilipino talagang yung resilience nila na talagang makabangon muli. Pag meron kang masidhing pagnanais bumangon at gusto mo talagang magtagumpay sa buhay, walang bagyo, problema o nahaharang dyan na hindi mo mapagtatagumpayan. And yung pamahalaang Aquino, hindi natutulog, panay isip, likha at gawa ng paraan para makatulong at ibigay kung ano man yung pwedeng ibigay sa ating mga kababayan. So, I think pag yun na-break na yun, we can do a lot of things. And I always believe that we can still be great again. So, ito, mahihirapan. Kasi parang ngayon, sir, tinitingnan, pag nanonood ka ng balita ngayon about Yolanda, wala pa nga siya sa, wala pa siya sa punto na nagre-rebuild. Alam mo yung nasa search and rescue pa. So ngayon, sir, ready na kayo ulit pumasok after nitong mga to? Yes, I was just talking with our regional director there and some other directors. Yung iba kasi, nag-augment kami ng tao, no, from Visayas region, from Region 7, tsaka yung sa Bicol region para tumulong sa Region 8. Ang lagi ko nga sinasabi sa kanila look at it as an opportunity. May opportunity tayo dito na mabago yung mindset ng ating mga kababayan and makatulong tayo, makabangon, mabilis na bumangon itong mga lugar dito sa Region 8, lalong-lalo na. And for me, it's an opportunity. At kung meron pa tayong magagawa, why not, 'di ba? So, para sa akin, yung opportunities, hindi yan dumarating lagi And it's a matter of perspective na ito, we have an opportunity here to define who we really are. Sir, nag-express na po ba ng intensyon tumulong yung mga graduates ng TESTA dito sa mga affected areas? Yes, definitely. In fact, may mga graduates tayo na gustong pumunta doon. Sila yung mag-rebuild nung mga lugar nila. May pakikipag-usap na rin sa ilang mga NGOs, sa ilang mga organizations like Habitat, Gawad Kalinga, na willing sila na tumulong. Sabi ko nga sa inyo, no, nakakatuwa kasi yung TESDA community, nandyan, pati nga mga manggugupit, mga sahista, nagsiserve ng coffee, parang humihingi. Nagpupunta sila sa TESDA, nag-express sila na ano pa ba yung pwede namin magawa, nakapag-donate na kami, but we still wanted to serve our fellow kababayan. So, sabi namin, wait lang kayo dyan at tingnan natin ano pa yung mga pwede nating magawa. Sir, ano pa yung, siguro bago tayo mag-up, anong maaasahan natin sa TESDA para dito sa mga apektado ng bagyo? Well, yung ginagawa natin ngayon, ina-assess natin, napaka-importanting malaman natin kung ano yung mga, like for instance, yung sa isang community, sa isang barangay, merong pwedeng, dahil nga halos na-clear na yung lugar, baka pwedeng taniman iyon, ano ba yung mga dapat itanim, i-coordinate natin sa Department of Agriculture, ano ba yung may most in demand, ano yung mga pwedeng pagtuunan natin ng pansin. Ngayon, yung sa industriya naman, kasi kunyari yung Tacloban, it's one of the new wave cities na tinitingnan ng IT-BPO. No? In fact, may kausap ako just last month na they need about 2,000, 5,000 call center agents in that area. So, tingnan natin ano ba yung mga pwede pang gawin doon. Yung mga kababayan natin na naroon, baka pwedeng influensya natin silang wag na kayong umalis dahil you speak English well and you can actually become part of this new venture na inimbita natin na investor. So, yung mga ganon, tinitignan ho natin. Importante lang talaga is magkapit-bisig tayo dahil mabigat ho talaga itong problema nito and pinakita na rin natin na kaya nating pagtagumpayan ito. Okay.
Thank you, sir. Sa pagbabalik po namin after the break, magbabato naman kami ng mas personal na tanong kay Secretary Villanueva. Huwag po kayong aalis. And we're back. At sa punto naman po ito, ang magtatanong mismo na personal kay Secretary Villanueva, ang ating mga kababayan na Pilipino, via Google Hangout. So, sa una po, andito si RC Sumayaw, isang consultant. RC, yung tanong mo kay Secretary Villanueva. Hi RC, good evening. Hi, good evening po. Hi. Tanong ko lang po, ano po ba yung requirements pag gusto kong mag-enroll sa TESDA? Well, depende yan kung ano yung gusto mong course, no? There are about 20,000 programs in TESDA. So, kung ang course na pinili mo ay, for instance, welding or food and beverage servicing NC3, stuff like that, makikita mo doon sa ating website kung ano ba yung mga kailangan. Right now, about 85 to 90% of our courses you need not to be a high school graduate. So, ito'y ini-espouse namin para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dun sa mga out-of-school youth. So, pinakamaganda lang, pumunta lang ho kayo doon at i-check nyo sa website natin, www.tesda.gov.ph. Makikita nyo ho kung anong course yung gusto ninyo or pumunta ho kayo sa kahit na anong TESDA office or center all over the country. Bawat rehiyon, bawat probinsya, meron po yan. Or you can call 887-7777. Comprehensive na. Maraming salamat, RC. Tawagin naman natin si TJ Rojas, isang online content writer. TJ, parang katanungan mo. Good evening po, Secretary. Hi TJ, good evening. Kailan po ang next job fair ng TESDA? Alam mo TJ, napakadami nating job fairs, no? In fact, sa TESDA nga, meron tayong tinatawag na jobs bridging para specifically para dun sa mga TechVoc graduates. Ang dole, almost 4,000 job fairs yung sinet nila all over the country for this year, especially this 2014. Siguro doon na lang natin i-check sa websites natin para malaman kung saan yung pinakamalapit na merong job fair. Dahil just recently, just this weekend, nasa isang job fair din ako doon sa Bulacan, no, sa Malolos. Okay. Thank you, TJ. Ang next question naman ay manggagaling kay Kim Carbon, isang writer. Kim, your question? Hi sir, good evening po. Hi Kim, good evening. Meron kayong mga online courses na ino-offer kung saan pwede mag-enroll. Ano-ano po sila? Wow, Kim, I'm very happy that you asked that question dahil nilaunch po natin sa TESDA yung tinatawag na TESDA Online Program. All you need to do is log on again to our website, www.tesda.gov.ph, and then sa lower portion, bandang right side, bottom of the website, makikita niyo po din yung TESDA Online Program. I-click niyo lang po yun. Ngayon ho, meron po tayong 10 courses na libre po inyong makukuha. All you need to do is log in at your own pace, at your own time. May 10 kurso po tayo. Kasama po dyan yung Computer Hardware Servicing NC2. Nandyan po yung games programming, development. No? Nandyan din po yung cellphone repairs. At marami pa hong iba. I-check nyo lang po yan. At next year, gusto po namin, ang target po namin, additional 10 more courses na madagdag po dyan. Maraming salamat. O ito naman, Sec, isang TESDA specialista, TESDA graduate natin, si Ann Espaldon para sa kanyang tanong. Ann? Hi, Ann. Hello, good evening po, Sec Villanueva. Ang tanong ko lang po, ilan po na po ba ang TESDA center na meron sa Pilipinas? At saan po ba ang mga itong center na ito? Salamat po. Salamat for that question, Ann. Ang TESDA, meron tayong 125 schools na directly being supervised. No? Ito yung mga TESDA centers din natin na tinatawag. Pero yung mga private schools, there are about 4,500. No? So, ganyan po kadami yung mga TechVoc centers na tinitignan natin. We wanted to make sure and preserve the quality training programs that they are implementing to ensure na hindi na shortchange yung ating mga kababayan. So, yan po ay makikita rin natin sa website. Meron din po tayong TESDA app
sa inyong mga Androids, pwede niyo hong i-download 'yan at makikita niyo po doon kung saan-saan po 'yan, ano-ano yung mga courses that they're offering, pati yung maps niyan nandiyan, kung saan niyo makikita, nandun din po kung ilang number of hours or months gugugulin yung time para tapusin ang isang kurso. Okay, maraming salamat po sa participants ng aming Gov at Work Hangout. Sa aming pagbabalik, mas may init na tanong po ang ibabato namin kay Secretary Joel Villanueva. Pag po kayong aalis, magbabalik po kami. Welcome back po sa Gov at Work. Nasa hot seat pa rin natin si TESDA Secretary Joel Villanueva. Ito mas personal naman. Alam niyo, marami nagtatanong sa dami ng na-accomplish niyo po as a public servant. If you would look back in your college life, ano po yung pinaka-importanting subject or college lesson that you have learned? Lessons that I have learned? Siguro yung economics, no? Kasi dati natatanda ako mas mataas yung mga grades ko sa accounting and kokonti yung slots sa accounting department. Pero give up ko because I thought I wanted to be an economist. So yun, napakinabangan ng husto ngayon. Especially yung 9 years ko sa Congress and then right now 3 years na ako sa gabinete. Ayos. Sir, ito alam ko maraming nangyayari, maraming problema. Ito next question. When was the last time na tinurn off niyo yung cellphone niyo? Not just silent, talagang as in patay na walang istorbo. I have to be honest with you, I don't remember. I can only remember pinapatay ko yung cellphone ko dahil mag-reset ako. Dahil siguro sa dami ng text message. So, also I can remember na gumising ako one morning, I have 140 plus text messages. Akala ko birthday ko, hindi pala. Baka tumawag pa si Presidente, nakapatay yung cellphone niya. Ito, Sec, alam namin, batang lingkod bayan pa po kayo. Pero if ever, nasilip niyo na po a bit siguro yung inyong retirement, ano pong gagawin niyo when you retire? Gio, ito lagi ko sinasabi to dahil nag-aral ako ng pagiging barista sa TESDA. Sabi ko nga, pagkatapos ko ng ano man itong ginagawa ko, na-inlove ako masyado sa not just yung pag-prepare ng coffee, pati yung brewing, etc. Siguro yun yung looking forward to ko. Kapunta nga sa coffee shop. Oy, anytime, invited kayo sa TESDA. Invite ako mismo, ako personal na maghahanda. Maghahanda ako personal sa inyo. Ito naman, sir, what was the last sporting event na napuntahan niyo or napanood niyo? Alam ko yata. UST ba to, sir? Oh my God. Basketball ba to, sir? Basketball? Heartbreaking loss yung championship ng UST. Magka-text pa kami ng mama nung tinalo namin yung NU pero it turned out na hindi para sa amin but we're very proud of our boys. Okay. I actually played for UST Tigers in nga po, 94, 95. So, talagang basketball, ano talaga kayo, Aficionado po ako, aficionado. Ito, sir, if you had time in the house, ano po yung favorite part of the house ninyo? I have a Celtics room in my house na may collection ako ng mga Celtics stuff. So we stay there. Yung dalawang anak ko, yun ang actually tinurn over ko na halos lahat yun sa mga anak ko. Kaya naging playpen na lang yung Celtics sa room na yun. Parang first time ko makahanap ng kapwa Celtics fan. Oo nga, no? mas bihira yun kaysa sa Lakers. Totoo. But yesterday, when they played, they have to do a moment of silence for Yolanda. Yeah. Ito naman, sir, pinaka-significant na na-attain or achievement yun ng grade school. What would you say? Kung naaalala nyo pa. Sasabihin ko sana yung Athlete of the Year award pero not too many people are aware na naging Composer of the Year ako during that time. Inubos lahat. Bata pa lang talagang nasa... Actually, yung TESDA Specialista song, I'm part of the nang bumuo, sir? Oo, nang bumuo ng song na yun. Pa-demo nga na. Mamaya, off the record, sige, gagawin ko. Ito, sir, kung makakapag-invent po kayo, makapag-innovate kayo ng bagong course sa TESDA, ano po ito? It's definitely stopping typhoons. Definitely, you know. That's Para mga nakita natin yun. Yun ang, sana maka-invento kami ng gano'n, no?
Yun yung pinaka-importante ngayon. So ito sir, thank you sa inyong pagdalo sa aming show ngayon. May i-invite you po to give your closing message para sa aming mga manonood. Well, una sa lahat, it's a pleasure and honor. Pangarap ko talagang makaupo dito sa hot seat. Talagang mainit. Salamat, Gio and Aika. Sa ating mga kababayan, gusto ko lang pong imbitahan kayo na tignan po natin yung mga programa ng TESDA. Napakadami yung programa. May scholarship program. Meron po tayong 20,000 programs na po pwedeng i-share ho sa inyo. At itong mga programa po ito ay nakaangkla dun sa pangangailangan ng ating mga industriya. Kaya hindi lang po yung training and certification yung ginagawa ng TESDA. We go the extra mile of ensuring that our training programs are relevant and needed by the different industries, not only here in the country but also abroad. So sana po makita nyo ito at maka-avail po kayo at higit sa lahat maging part po tayo ng solusyon in helping our beloved nation na ma-reach natin yung full potential po natin. Salamat po and God bless. Okay, thank you sir. Salamat. Once again, thank you to Secretary Joel Villanueva at maraming salamat sa inyong panonood. Ito ay isa na namang episode ng Gov at Work, ang taus-pusong paglapit sa inyo ng pamahalang Aquino sa pamamagitan ng telebisyon at social media. Inyo ring mapapanood ang aming previous Gov at Work episodes sa rtvm.gov.ph. Abangan niyo po kung sino ang aming susunod na guest cabinet member na magre-report sa inyo ng kanilang mga pagkilos at serbisyo para sa bansa. Magpadala ng inyong mga katanungan sa Facebook at Twitter o makipag-usap po sa aming Gov at Work Hangout. Ako po si Gio Tingson. At ako naman si Aika Robredo. Ito ang Gov at Work.